نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى فقد فاز المتقون. Ang lahat ng papuri ay para sa Allah. Siya ay ating pinupuri, hinihinga ng tulong at kapatawaran at nagpapakupkop tayo sa Kanya laban sa kasamaan ng ating mga sarili at ng ating mga nagawa. Sino man ang patnubayan ng Allah ay walang makakapagligaw sa Kanya. At sino man ang Kanyang iligaw ay hindi ito makakatagpo ng sino man na makakapagpatnubay sa Kanyang muli maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban lamang sa Allah. Siya ay nag-iisa at walang katambal. Siya ang may hawak ng buhay at ng kamatayan at siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ako rin ay sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang alipin at sugo, na kanyang ipinadala upang maghatid ng magandang balita at magbigay ng babala. Nawa ang kapayapaan at ang pagpapala ng Allah ay maigawat sa kanya at sa kanyang pamilya, mga kasamahan, at sa lahat ng sumusunod sa kanila sa tuwid na landas hanggang sa huling araw. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pinapayuhan ko kayo at ang aking sarili ng pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil katotohanan, nagtagumpay ang mga may pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, noong nakaraang Jumu'ah ay tinalakay natin ang tungkol sa katayuan ni Propeta Isa alayhi salam sa Islam. At ngayon naman insyaallah ta'ala ay naaangkop lamang na pag-usapan natin ang tungkol sa hatol ng Islam tungkol sa pagdiriwang o pakikisali sa pagdiriwang ng Kapaskuhan o kaarawan daw ni Propeta Isa alayhi salam. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mayroong naiulat o nabanggit sa Sahih al-Bukhari at Sahih Muslim na isang atar. Pag sinabing atar, ito ay naiulat tungkol sa sahaba. Pag sinabing hadith, ito ay naiulat tungkol kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero kung ang naiulat ay tungkol sa salita ng sahaba o kwento ng sahaba, ito ay tinatawag na athar. Mayroong athar na nabanggit sa Sahih al-Bukhari at Sahih Muslim na mayroong isang lalaki na Hudyo ang nagpunta kay Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Sa panahong yun, si Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, siya ang khalifa ng mga Muslim o siya ang pinuno ng mga Muslim matapos na mamatay si Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu. Mayroong isang lalaking Hudyo ang pumunta kay
Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. At sabi ng Hudyo na yun, Ya Amiral Mu'minin, o pinuno ng mga mananampalataya, innakum taqra'una ayatan fi kitabikum law alayna ma'syara al-yahudi nuzilat lattakhadna dhalika al-yawma 'ida. Anong ibig sabihin? Sabi ng Hudyo o pinuno ng mga mananampalataya, katotohanan kayo ay nagbabasa ng ayat mula sa inyong aklat. Ibig sabihin, meron kayong nire-recite na ayat doon sa inyong libro, sa inyong Quran, na kung sa amin lang sana na mga Yahud, mga Hudyo, ibinaba ang ayat na ito, ay tiyak na gagawin namin ang araw na yun na isang Eid, isang kapiestahan. Sabi ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, wa ayyu aya, at aling aya yun, aling verse sa Quran yung tinutukoy mo? Sabi ng Hudyo, qawluhu, yung sinabi ng Allah na al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Sa araw na ito ay kinumpleto ko para sa inyo ang inyong relihiyon, at ginawa kong ganap sa inyo ang aking pabor, at kinalugdan ko para sa inyo ang Islam bilang inyong relihiyon. Sabi ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, wallahi inni la'alamu al-yawma alladhi nuzilat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, sumusumpa ako sa Allah, katotohanan alam ko ang araw na kung kailan ibinaba yan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at was-sa'ata allati nuzilat fiha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, at kung ano yung oras na ibinaba yan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nuzilat ashiyata Arafah fi Jumu'ah. Yan ay ibinaba sa Rasul sallallahu alaihi wasallam sa gabi ng Arafah. Ibig sabihin, kinabukasan ay araw ng Arafah sa Hajj, at yun ay araw ng Jumu'ah. Alam naman natin na nauna ang gabi kaysa sa araw. Ngayon, yung gabi na yun, gabi ng Jumu'ah, at yun din ay gabi ng Arafah. Ibig sabihin, kinabukasan ay tatayo ang mga nag-Hajj doon sa Arafah. Yung gabing yun, ibinaba yung ayat kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sa araw ng Arafah, noong nagkhutbah si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa Arafah, ay binanggit niya yung ayat na yun sa mga nandoon. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bakit ko binanggit ang atar na ito? Sa pagtalakay natin tungkol sa hatol sa pag-celebrate ng birthday ni Prophet Isa alayhi salam, pagsali sa mga Kristiyano sa ganitong selebrasyon. Una, naintindihan natin sa kwentong ito na ang Ahlul Kitab, pag sinabing Ahlul Kitab, yan ay ang mga Hudyo at mga Kristiyano. Ang Ahlul Kitab, ugali na nila o gawain na nila na mag-imbento ng mga kapistahan. Kaya nga, doon sa sinabi ng Hudyo kay Umar ibn Khattab na kung sa amin lang sana ibinaba yung ayat na yan, yung sa araw na ito ay ginawa kong kumpleto para sa inyo ang inyong religion. Yung araw na yun, ibig sabihin, dinideclare ng Allah subhanahu wa ta'ala na yung araw na yun ay doon kinumpleto ang relihiyong Islam, at doon kinumpleto yung pabor ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin. Yung araw na yun, sabi ng Hudyo, kung sa amin lang ibinaba yung ayat na yan, yung araw na yun na
tinutukoy sa ayat na yun, gagawin namin kapistahan. Ibig sabihin, kahit walang instruction galing sa Allah subhanahu wa ta'ala na gawin yung Eid yan, sila na mismo ang magdidesisyon ng mga Hudyo na gagawin yan Eid. Kaya dito, hindi tayo magtataka. Lalo pat tayo ay nabubuhay sa palibot ng o na napapalibutan tayo ng mga ahlul kitab ng angkan ng kasulatan na kung ano-anong kapistahan ang kanilang iniimbento na kahit sa kanilang Biblia na hawak ngayon ay wala namang instruction na gawin nilang kapistahan yung mga araw na yun. Yan yung una natin naintindihan. Gawain na ng ahlul kitab ng Hudyo at Kristiyano na sila ay mag-imbento ng mga kapistahan base sa kanilang pagnanasa. Ikalawang naintindihan natin, yung Hudyo na yun ay tila ba nagbibigay ng idea kay Umar ibn Khattab na ba't di siya gawin Eid yung araw na yan, na napaka-importante ng araw na yan. Araw na doon kinumpleto yung Islam, yung pagtubay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero, hindi ginawa ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu na Eid yung araw na yan. Bakit? Dahil walang instruction ng Allah subhanahu wa ta'ala at si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayo ng mga Muslim, kung ano lang ang sinabi sa Quran at sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yun lang ang ginagawa natin. Pag walang instruction, hindi natin gagawin. Kaya si Umar ibn Khattab, sinabi niya pa nga na alam niya kung kailan na araw yun. Ibig sabihin, alam niya kung anong petsa yun. Ibinaba yung ayat na yun. Alam niya, pati yung oras kung kailan binaba yun. Hindi problema. Matutukoy niya kung anong petsa yun. Anong petsa sa kalendaryo. Ibinaba yung ayat na yun. Alam niya. Pero hindi niya ginawang Eid. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, yan ang kaibahan ng mga Muslim sa ahlul kitab. Hindi tayo nag-iimbento ng kung ano-anong mga kapistahan na isi-celebrate natin taon-taon dahil sumusunod lang tayo sa kung anong nakasulat sa Quran at sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mayroong naiulat na hadith si Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Sabi niya, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa lahum yawman yal'abuna fihima. Anong ibig sabihin? Dumating si Propeta Muhammad, dumating ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doon sa Madina. Nag-migrate siya galing sa Makkah papunta sa Madina. At pagdating niya sa Madina, ay natagpuan niya ang mga tao doon na mayroon silang 2 araw na sila ay nagsisipaglaro dito. Ibig sabihin, Eid, kapistahan nila na doon sila nagsasaya, doon sila naglalaro. Fakala, at sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, mahadanin yawman, ano ang 2 araw na ito? Qalu, sabi ng mga taong, mga taga-Madina, kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. Dati na kami nagsisipaglaro sa mga ito, sa mga araw na ito, simula pa sa panahon ng Jahiliyyah, panahon pa ng kamangmangan. Before Islam, yun na ang gawain nila. Sineselebrate nila yung 2 araw na yun bilang kapistahan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaya sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah qad abdalakum bihima khairan minhuma yawmal adha wa yawmal fitr. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, katotohanan ang Allah ay pinalitan na kayo ng 2 araw na yan. Ibig sabihin, pinalitan na yung 2 araw na yan para sa inyo ng mas mainam sa kanila.
araw ng Adha. Ito yung ating Eidul Adha, wa yawmul fitr, at yung araw ng Fitr, yung Eidul Fitr. Ibig sabihin, ito lang ang deklarado na kapiyastahan ng mga Muslim, yung Eidul Adha at Eidul Fitr. At maliban sa dalawang yan, hindi na tayo magkakaroon pa ng ibang kapistahan na ating isi-celebrate. Hindi tayo magdadagdag. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung tayo nga na mga Muslim ay bawal tayong mag-imbento ng kapistahan ng Eid na isi-celebrate natin taon-taon. Nasa atin na galing, inimbento na ng mga Muslim, bawal pa rin. Papaano pa yung sasali ka sa kapistahan na inimbento rin ng mga kafir? Hindi ba napakamalaking paglabag yun sa itinuro sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tayo nga, hindi tayo nag-iimbento ng Eid na wala sa Islam. Tapos, sasali pa tayo sa Eid ng mga hindi Muslim na yan din naman ay inimbento na nila. O kahit yan ay nabanggit pa sa kanilang banal na kasulatan, ay wala rin instruction si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na makisali tayo. Kaya kailanman ay hindi pinahihintulutan sa Muslim na makisali tayo sa mga selebrasyon ng mga kapistahan ng mga hindi Muslim. Sino man sila. Sila man ay ahlul kitab o hindi ahlul kitab, basta't sila ay hindi mga Muslim, hindi tayo sasali sa kanilang mga selebrasyon. Yan ay ipinagbabawal sa atin sa pananampalatayang Islam. At ang pinangangambahan dito ay kapag tayo ay sumali sa kanilang kapistahan, kanilang selebrasyon, o makiisa tayo, ay ituturing tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na kabilang sa kanila. Dahil yan ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naiwala sa hadith ni Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, na sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. At sino man ang gumaya sa grupo ng mga taong katotohanan, siya ay kabilang sa kanila. Kaya kung ginaya mo yung pamamaraan nila, ikaw rin ay nag-celebrate ng Kapaskuhan. Sumali ka sa kanila, at kung ano yung ginagawa nila sa kanilang mga bahay, yun din ang gagawin mo sa iyong bahay. Kung ano yung estilo nila sa araw na yan, ganun din yung gagawin mo. Ibig sabihin ay ginagaya mo yung kanilang pamamaraan, ituturing ka ng Allah subhanahu wa ta'ala na kabilang ka sa kanila. Ginagaya mo, di kabilang ka sa kanila. Yun ang sinabi sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang instruction sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay iibahin natin yung ating mga sarili sa pamamaraan ng mga kafir, ng mga hindi Muslim. Naiulat sa hadith ni Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, khaliful musyrikin. Ibig sabihin ay sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, khaliful musyrikin. Ibig sabihin, suwayin ninyo o salungatin ninyo ang mga hindi sumasampalataya. Ito ay instruction sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magpapaintindi sa atin na hindi dapat tayo gumagaya-gaya sa pamamaraan ng mga musyrik, ng mga kafir. At yan ay matinding ipinagbabawal sa atin sa ating pananampalatayang Islam. Mga minamahal kong mga magulang,
at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nagkawala na sa atin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung anong mangyayari sa mga suwaid na mga Muslim. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa hadith na iniulat ni Abu Sa'id radhiyallahu anhu, latattabi'anna sunana man kana qablakum. Katiyakan ay susundin ninyo ang pamamaraan ng mga nauna sa inyo. Sino yung kinakausap ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang sinabi niya to? Siyempre, ang kinakausap niya yung kanyang mga sahaba. At ang tinutukoy niya ay yung kabuuan ng kanyang umma. Hindi lang yung mga sahaba. Yung kabuuan ng kanyang umma sa iba't ibang panahon. Nagkasali tayo doon. Ano yung sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Katiyakan susundin ninyo ang pamamaraan ng mga nauna sa inyo. Ibig sabihin, yung mga naliligaw sa inyo na kabilang sa aking umma ay katiyakang susundin nila yung mga nauna sa kanila, yung pamamaraan ng mga nauna sa kanila, yung mga pamamaraan ng mga naunang umma na naligaw. Shibran bi shibrin, dangkal sa dangkal, diraan bi dira'in, foot by foot. Pag sinabing dira, ganito, dangkal sa dangkal, foot by foot, hatta law salaku juhra dabbin lasalaktumu, hanggang sa kapag sila ay pumasok sa lungga ng dab. Ang dab, isa itong sand lizard. Kamukha siya ng bayawak. Pero siya ay nakatira sa disyerto at pwede yan kainin. Yan ay halal sa Islam. Nakatira yan sa butas ng lupa. Ang dab. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, hanggang sa kung sila ay pumasok sa lungga ng dab, nasalap tumuha, papasok din kayo doon. Ibig sabihin, detalyado at eksakto yung magiging panggagaya ng mga naliligaw sa umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga nauna sa kanila. Ngayon, sabi ng mga sahaba, Ya Rasulullah, al-Yahud wa Nasara, Ya Rasulullah, yung mga Hudyo ba at mga Kristiyano, ibig sabihin, sila ba yung tinutukoy mo na gagayahin ng iyong umma? Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, Faman, at sino pa nga ba? Ibig sabihin, alam na ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mayroong kabilang sa kanyang mga followers, sa kanyang umma, na gagaya sa pamamaraan ng mga Hudyo at Kristiyano. At kahit tayo nakikita natin yan. Nakikita natin yan mismo. May mga nag-iimbento na ng mga kapistahan na sineselebrate nila taon-taon. Halimbawa na lamang, ang mga Kristiyano ay sineselebrate nila ang birthday ni Propeta Isa alayhi salam. At ginawa nila itong Eid. Yan na yung kapaskuhan na kanilang sineselebrate. Yung mga Muslim ay sineselebrate na rin nila ang birthday ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Una, ang birthday ni Prophet Isa ay hindi December 25. Hindi natin alam kung anong eksaktong day, pero yan ay sa summer naganap. Pinanganak siya ng summer, hindi sa winter. Si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam naman, yung napaka-common na petsa ng kanyang kapanganakan, iba-iba pa rin ang pananaw ng mga ulama dyan kung yan ba talaga yung eksaktong date na siya ipinanganak. Dahil ang alam natin, pinanganak siya sa Amul Fil, yung taon na kung kailan ay pinagtangkaan ni Abraha at Ashram na dibain yung Kaaba gamit yung isang malaking elepante. Yung taon na yun, kung kailan naganap yun, doon pinanganak si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at wala pang
accurate na kalendaryo sa panahong yun. Kaya yung mga petsa ng birthday ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay may ikhtilaf, iba-iba ang pananaw ng mga ulama kung yan ba talaga yun. Ibig sabihin, hindi sila nagbigay ng mas malaking pagpapahalaga sa pagsaliksik kung ano ba talaga yung eksaktong araw. Sinelebrate ng mga Christian yung birthday daw ni Prophet Isa alayhi salam. Sinelebrate na rin ng mga Muslim yung birthday daw ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nag-invento ng kung ano-anong mga kapistahan yung Ahlul Kitab. Ganun na rin ang mga Muslim, meron na rin kapistahan ng Al-Isra wal Mi'raj. Al-Isra wal Mi'raj, yan yung naglakbay si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam galing sa Makkah papunta sa Baitul Maqdis sa Palestine, galing sa Baitul Maqdis papunta sa langit. Meron na rin ginagawa yan na kapistahan at kung ano-ano pang ginagaya ng mga kabilang sa umat ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yan ay nagbabala na yan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin yan, huwag ninyong gagawin yan. Huwag ninyong gayahin ang pamamaraan ng mga Hudyo at ng mga Kristiyano. Nawa ay gabayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at nawa ay dagdagan niya tayo ng kaalaman upang nang sa ganoon ay maiwasan natin ang ganyang gawain, ang panggagaya sa pamamaraan ng Ahlul Kitab. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran, Ba'da'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Ibig sabihin, at kayo ay magtulungan sa pagsunod at pagkatakot sa Allah. At huwag kayong magtulungan sa kasalanan at paglalaban-laban. Yan ang instruction ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, matapos natin maintindihan na hindi dapat tayo gumagaya at nakikisali sa selebrasyon o kapistahan ng mga hindi Muslim, dapat intindihin din natin na hindi rin tayo pwedeng makitulong sa kanila. Susuporta at tutulong sa anumang pamamaraan. Halimbawa, sila ay magkakaroon ng Christmas party at ikaw naman, ikaw ay mananahi at nagpatahig sila sa iyo ng kortina o dekorasyon na gagamitin nila sa Christmas party, hindi ka dapat papayag. Huwag mong i-accept yung kanilang ipinapagawa. Hindi ka rin pwedeng magbenta sa kanila ng anumang produkto na susuporta sa kanilang kapistahan. Halimbawa, mabenta ngayon ang Christmas tree, mabenta ngayon ang parol, mabenta ngayon ang Christmas light, mabenta ngayon ang mga dekorasyon ng pangpasko. Bawal kang magbenta niyan dahil yan ay pagtulong sa kanilang selebrasyon na kailanman ay hindi katanggap-tanggap sa Islam. Di ba ang sabi sa ayat, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, at magtulungan kayo sa pagsunod at pagkatakot sa Allah. Wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan, at huwag kayong magtulungan sa kasalanan at paglalaban-laban. Ngayon, sa pagbenta mo sa kanila ng kanilang kakailanganin sa kanilang selebrasyon, yan ay uri ng pagtulong at pagsuporta sa kanila. Ang nararapat nga ay wala silang mabili na gagamitin nila sa selebrasyon na yan, nakasuklam-suklam sa Allah subhanahu wa ta'ala, para hindi nila yan ma-celebrate ng maayos o base sa kagustuhan nila. Wala silang makitang stock. Ikaw, tumulong ka pa sa kanila na may makita silang ganun na magagamit nila sa kanilang
selebrasyon. Kasuklam-suklam ang selebrasyon na yan dahil yan ay dinideclare nila na nagkaroon ng anak ang Allah subhanahu wa ta'ala. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ganon din ang pakikipagbatian sa kanila ng Merry Christmas, Happy New Year. Kapag may bumati sa iyo, huwag kang sumagot. Haram sa iyong sumagot. Ngayon, kung gusto mo talaga siyang sagutin, sabihin mo lang na patnubahin kalawa ng Allah. Hadak Allah. Ganun na lang sabihin mo kung gusto mo talagang sumagot. Pero yung sasabihin mong Merry Christmas din sa iyo, Happy New Year din sa iyo, yan ay nangangahulugan ng pagsali mo sa kanilang selebrasyon at pakikisimpatya mo sa kanilang selebrasyon. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bilang panghuli, maaaring ito kasi ay gumugulo sa isip ng mga Muslim. Papaano kung sila ay nag-celebrate ng Kapaskuhan at nasa gitna kanila, ibig sabihin kapitbahay kung puro mga Christian relatives, kung puro mga Christian, nung nag-celebrate sila, binigyan ka ng regalo, binigyan ka ng pagkain. Ano bang gagawin mo? Tatanggapin mo ba yung regalo nila o hindi? Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung iyan ay nararanasan natin sa lugar natin, naranasan na rin yan ng mga sahaba. At kung ano yung ginawa ng mga sahaba, yun din ang gagawin natin. At huwag tayong madalik sa pagbigay ng hatol. Intindihin natin mabuti yung sitwasyon. Lalo pat ngayon nagbibigay ng grocery yung gobyerno sa mga kamusliman. Tatanggapin ba o hindi? Meron nagsasabi huwag yung tanggapin dahil related yan sa Pasko. Meron naman nagsasabi pwede. Ano ba talaga? Alamin natin kung anong ginawa ng mga sahaba. Dahil sila ang mas guided kaysa sa atin. Nabanggit ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah sa kanyang aklat na Iqtidaul yung sa kanyang tanyag na aklat ay sabi ni Sheikhul Islam, wa amma qabulul hadiyyah minhum yawma 'idihim, tungkol naman sa pagtanggap mula sa kanila ng regalo sa araw ng kanilang kapistahan, faqad qaddamna ay nauna na naming banggitin, ibig sabihin sa aklat niya, Iqtida'us siratil mustaqim li mukhalafati ashabil jahim. Yan yung tanyag na aklat ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Nabanggit na namin na si Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, ika-apat na khalifa ng Islam, annahu utiya bi hadiyatin Nayruz faqabilaha. Binigyan siya ng regalo na related sa Nayruz. Ang Nayruz, yan ay kapistahan ng mga Majusi. Pag sinabing mga Majusi, yung mga tao sumasamba sa apoy, mga Majusi. Yan yung pangunahing religion ng mga Persian sa panahon yun. Bago pa nasakop ng mga Muslim yung Persia. Ang religion talaga ng Persia ay Majusiya, yung pagsamba sa apoy. Ngayon, syempre, meron pa rin sa paligid nila na Majus at nagsiselebrate sila ng An-Nayruz. Sabi dito, si Ali bin Abi Talib, dinalhan siya ng regalo tungkol doon related doon sa An-Nayruz, pakabilaha, at tinanggap ito ni Ali bin Abi Talib. Malalaman natin yung mga detalye tungkol sa hukom nito. Isa pa, iniulat ni Ibn Abi Shayba, ang namraatan sa alat Aisha. Mayroong isang babae na nagtanong kay Aisha, asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagtanong kay Aisha radhiyallahu anha. Sabi ng babaeng yun, inna lana adharan minal majus. Sabi ng babae kay Aisha, mayroon kaming mga kasama, mayroon kaming mga midwife. Pag sinabing adhar, mga midwife, ay hindi, yung mga nagpapasuso ng bata pala. Murdi.
pag sinabing adar, mga nagpapasuso ng baby. Meron, sabi ng babaeng Muslima, kaya Aisha, meron kaming mga kasama na mga nagpapasuso ng baby na kabilang sa mga Majus. Pag sinabing Majus, yung sumasamba sa apoy. Wa annahu yakunu lahum Eid. At nagkakaroon sila ng Eid, kapistahan, meron silang sineselebrate. Fayahduna lana. At nagbibigay sila sa amin ng regalo. Fakala, sabi ni Aisha radhiyallahu anha, amma ma dubiha lidhalika al-yawm fala ta'kulu. Tungkol doon sa mga kinatay nila sa araw na yun, huwag ninyong kainin. Ibig sabihin, kung yung pagkain na binigay sa inyo ay galing doon sa kinatay nila sa araw na yan ng Eid, huwag niyong tanggapin, huwag niyong kainin. Walakin kinukulong min asjarihim. Subalit kumain kayo mula sa kanilang mga puno. Anong ibig sabihin? Kung ang ibinigay sa inyo ay mga prutas, kunin nyo. Ibig sabihin, pinapaintindi ni Aisha na kung ang ibinigay sa inyo na pagkain ay galing doon sa hayop na kinatay nila bilang handa doon sa Eid, huwag ninyong tanggapin. Pero maliban doon, pwede ninyong tanggapin. Mga prutas, kanin, kung ano-ano pa. Isa pa, iniulat ni Abu Barza annahu kana lahu sukanun majus. Si Abu Barza radhiyallahu anhu, mayroon siyang kasama sa bahay na Majus, mga nagsisilbi sa kanila. Fakano yahduna lahu fin nayruz wal mahrajan. At nagbibigay ang mga ito ng regalo sa kanya sa araw ng an-nayruz at al-mahrajan. Dalawang kapistahan ng mga Majusi, tinatawag na an-nayruz at tinatawag na al-mahrajan. Sa mga Eid na yan ng mga Majus ay kapag nagsiselebrate sila, si Abu Barza radhiyallahu anhu, sinasabi niya sa pamilya niya, ito yung instruction niya sa pamilya niya, makana min fakihatin pakuluhu. Anumang kabilang sa mga prutas, kainin nyo. Wa makana min ghairi dhalik farudduhu. Subalit kung anuman maliban dyan, ay huwag nyo nang kainin. Ibig sabihin doon sa mga kinatay nila, sa Eid na yan, ay huwag ninyong kainin. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pinadali ng ating mga ulama yung hukom. Kapag mayroong nag-celebrate na mga kafir ng kanilang kapistahan at nagbigay sa iyo ng regalo, pwede mong tanggapin provided na nandoon yung mga kondisyon. May mga kondisyon. Una, kailangan yung regalong binigay nila ay hindi galing sa hayop na kinatay nila. Binigyan ka ng tinapay, binigyan ka ng kung ano-ano man dyan, prutas, kakanin, tanggapin mo. Dahil hindi yan galing sa kinatay nila sa araw na yun. Ikalawa na kondisyon, dapat yung regalong binigay nila sa iyo ay hindi makakatulong sa panggagaya sa kanila. Halimbawa, niregaluhan ka ng Christmas light kasi Pasko, tinanggap mo, nilagay mo rin. Niregaluhan ka ng Christmas tree, niregaluhan ka ng Santa Claus, o kaya yung Christmas card, huwag mong tanggapin dahil yan ay makakagaya ka sa kanilang pamamaraan at mayroong simbolo ng kanilang religion. Huwag mong tanggapin yun. Ikatatlo na kondisyon, kailangan ipaunawa mo sa kanila, ipaunawa mo sa iyong mga nasasakupan na tinanggap ninyo ang regalong yun bilang pagkuha sa loob nila para hindi sila masaktan. At siguraduhin mo na yung mga nasasakupan mo, lalo na yung mga anak mo, ay hindi nila mahalin yung araw na yun, na magiging excited sila na sana mag-celebrate na sila ng Pasko para magbigay na naman sila ng regalo. Huwag mo dapat gawin yun sa iyong mga anak. I-explain mo mabuti kung bakit ninyo tinanggap at gawin mo ang lahat para yung mga anak mo ay hindi mahumaling sa araw na yun. O baka mahalin niya yung nagbibigay ng regalo. Hindi. Dahil lalabag yan sa prinsipyo ng alwala wal barra. Hindi natin pwedeng mahalin ang mga kafir, pero pwede tayong
makitungo sa kanila ng napakamabuting pakikitungo, pero ang mahalin hindi. Kaya siguraduhin mo na yung mga anak mo ay hindi mahuhumaling sa araw na yun dahil nakaka-receive sila ng regalo galing sa kafir at hindi nila mamahalin yung kafir na nagbibigay ng regalo. Kailangan ipaliwanag mo yan sa iyong pamilya. Ikaapat na kondisyon ay yung nabanggit kanina, ang layunin mo sa pagtanggap ng regalo ay hindi upang i-enjoy yung regalo. Bagkus ay kunin mo lang yung loob ng tao. Kunin mo lang yung loob ng tao at pag nakuha mo ang loob ng tao ay inshallah magiging madali sa iyo yung pagdakwa sa kanya patungo sa Islam. Ikalima na kondisyon, kailangan yung regalong binigay nila ay alam sa atin, hindi haram. Baka regaluhan ka ng anak, huwag mong tanggapin. Regaluhan ka ng haram na bagay, huwag mong tanggapin. Yan ang mga kondisyon para tanggapin mo yung regalo. At hindi ikaw ang humingi. Sila yung pusang loob na nagbigay ng regalo na yun. Tinanggap mo lang. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nawa ay gabayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, lalo pat sa ating kalagayan na napaka-matindi ng impluensya ng mga tao sa paligid natin dahil sila ang mas nakararami. Nawa ay gabayan tayo ng ating mga nasasakupan ng Allah subhanahu wa ta'ala upang nang sa ganoon ay hindi tayo maligaw sa pakikisalamuhan natin o pagsaksi natin sa ginagawa ng mga nasa paligid natin. Ayuhal mu'minun, sallu ala nabiyyikumul karim fa inna Allah amarna bidhalik wa bada'a bi nafsihi faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana innaka antal ghafurur rahim. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أقيموا السلام.